Magandang buhay mga kaibigan! Ating pungtunghayan ang part 8 ng aking kwento na pinamagatang Only You. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Napuno ng tawanan ang activity area ng sulong kababaihan. Nagkakatuwaan kasi ang lahat sa video okay na dala ng daddy ni Seon. Bata, matanda at maging ang mga staff ay kasali sa kantahan. Maging si Ma'am Stella ay nagpasikat sa kundiman. Ang makaka-perfect score kasi ay may premyo mula kay Mr. Vince. Luminga siya para hanapin si Seon. Hindi niya ito makita kahit saan. Gusto niyang malaman kung makikikanta rin ito. Baka umatake na naman ang pagiging killjoy nito. Sumama nga ito sa center pero tahimik lang. Nasaan na kaya yun? Kinalabit niya si Emma na nagpa-practice ng pagkanta pati na rin ng pagtugtog ng piano. Nakita mo ba sa turn ni Seon? Luminga rin ito. Naroon lang siya sa tabi ng stage kanina. Baka naman natakot na pakantahin kaya tumakas. Tumayo siya. Hahanapin ko lang sandali. Kinaladkad lang nila ito ng daddy nito papunta sa center. Nakabalik na ito sa firm kaya wala itong pahinga. Gusto sana nito, pati Sabado at Linggo ay magtrabaho. Pauwi naman na ang daddy nito kinabukasan, kaya gusto pa nitong makasama ang anak. Wala sa labi si Seon. Wala rin ito sa kahit anong bahagi ng center dahil lahat naman ay nasa activity center. Hindi naman ito basta-basta aalis nang walang paalam. Nakita niya itong nakaupo sa swing. Di man lang ito natinag doon kahit tumaambo na at may posibilidad na lumakas pa ang ulan. Dala ang payong ay lumapit siya rito at pinayungan niya ito. Anong ginagawa mo rito? Gusto mo na namang buma-ospital? Magiging sobrang busy na ang schedule ko bukas. Pansamantalang gusto ko muna sa tahimik na lugar. This place is perfect. Tinapik niya ito sa balikat. Doon tayo sa covered swing. Huwag kang magpaulan dito. Ang hirap sa'yo ay masyado kang busy. Mabuti naman at gusto mo na rin ng katahimikan sa buhay mo. Matutuwa ang papa mo kapag narinig niya yan. Yes, at sasabihan din niya ako na mag-asawa at magkaanak. He had that annoyed look on his face. Parang isang karumal-dumal na krimen ang pagkakaroon ng asawa at anak. Ayaw mo ba? What are the odds that I will have a nice family? Tatagal ba ang pagsasama namin ng asawa ko? Paano kung hindi? At paano kung hindi ko maalaga ang mabuti ang mga anak ko? Paano kung ayaw nila sa akin? Tumawa siya ng mahina. Mukhang mas marami pa itong ipinag-aalala sa pag-aasawa kaysa sa problema ng ibang normal na tao. Hindi ka nga nakikipag-date. Kinatatakutan mo na ang pagpapamilya. Ikaw ba? Hindi mo iniisip yun? Naiisip din, syempre. Sa dami na naghihiwalay na mag-asawa ngayon at nagpaparuwarang mga anak, talagang mag-aalala ako. Para sa akin, may dalawang paraan para mampanatiling intact ang pamilya. Ano mga yun? Love and communication. Kung may pagmamahal ka sa isang tao, dapat ay mahaba ang pasensya at pag-unawa mo. Hindi rin pwedeng purong pagmamahal lang. Dapat ikausapin mo ang asawa mo. Ganun din ang magiging anak nyo para walang gap. Iyon kasi nakita ko sa mga magulang ko, kaya hindi ako natatakot. Pinagsalikop nito ang mga kamay. Love? Parang umikot ang isip nito sa nag-iisang salitang iyon. Nakatikom ang mga labi nito habang parang ina-analyze ang naturang salita. Tinapik niya ito sa braso. Hoy! Hindi ka na nakakakiburi yan.
Hindi mo naman kailangan maging mensa level IQ para maintindihan ng love. You just feel it. Huwag mo sabihing hindi ka nakaramdam ng pagmamahal kahit minsan sa buhay mo. Sa papa mo. O sa mama mo halimbawa. Umiling ito ng marahan. Huwag na lang. Hindi ko kaya maging tulad ni Papa na dahil sunod-sunuran sa babae ay nakakalimutan niya ang ibang bagay. Kasama na ako. And Mama doesn't want me in the first place. Bakit mo naman nasabi yan? Isinahod nito ang palad sa ulan. She sees me as a competition. Gusto niya ay siya lang ang papansin ni Papa. Palagi siyang nakabulyaw sa akin. Wala na akong ginawang tama. Pinilit pa niya si Papa na tumira sa London nang hindi ako kasama. She couldn't stand the sight of me. Pigil niya ang hininga habang pinagmamasdan niya itong nagwakwento. Walang galit sa tinig nito. Walang emosyon. Manhid na ba ito sa sakit? Kumula pagkabata pa nito ay naranasan na iyon. Hindi na siya magtataka kung bakit natubili ito magmahal. Paano hindi ito mamahalin ng sariling ina? Mukha naman itong responsable at matalino. Ayon nga kay Ma'am Stella, mula pagkabata ay focus si Seon sa gusto nitong gawin. Walang kahit anong masamang record. Ni hindi nga ito nagbulakbol sa pag-aaral. Pero bakit ito napagkaitan ng pagmamahal? And there's this woman who would trade her child for money. Kiniyom nito ang kamay at matalim na mga mata nang tingnan siya. Masisisi mo ba ako kung hindi ko gusto magtiwala sa isang babae? Noon niya nakita ang matinding sakit at galit na nasa puso nito. Parang inilaan nito ang lahat ng hinanakit para sa babaeng iyon. Sino ang babaeng nanakit dito ng todo na dahilan kung bakit parang tuluyan na nitong itinakwil ang pagmamahal? Kinuha niya ang basang kamay nito at pinunasan iyon ng kanyang panyo. Zeon, siguro ay may dahilan ka para matakot magmahal. Sino nga bang hindi natatakot? Pero bakit ko tatakbuhan ang isang magandang bagay dahil lang takot ako? Then, show me how beautiful it is. Gulat na tinangala niya ito. Ang alin? Love. Perhaps I can give it a try. Seryoso ba ito? Bakit siyang tinatanong nito? Anong gusto nito? Magkunwa-kunwari sila nagmamahalan para masubukan nito ang paano mahalin at magmahal. May topak yata to. Zeon, hindi ko alam kung anong gusto mo. Ang pagmamahal ay nararamdaman. You can't just ask someone to give it a try. He caressed her face gently. Then, go out on a date with me. I think that would be a very nice start. Date? Tayo? Friendly date or romantic date? Kung friendly date lang din naman, huwag na. Sawa na siya sa mga friendly dates. Gusto rin naman niya na magkaroon ng romance sa buhay niya. Romantic date. She smiled sweetly. Payag ako. Nagtatakbo si Misty sa talahiban para lalo niya makita at mapagmasdan ang magandang view ng dagat at ng kalapitan ng isla. Hey, Seon! Bilisan mo, ang ganda-ganda rito. Sigurado ka bang nasa Bataan lang tayo at Manila Bay na ito? Parang nasa ibang lugar ako sa Pilipinas na mas malayo sa Maynila at hindi polluted. Umaga pa lang, isinundo na siya ni Seon sa bahay niya. Hindi niya inaasahan na dadalhin siya nito sa Maribel sa Bataan para sa date nila. Nang makita nga niyang Bataan ang direksyon nila, inapasimangot siya. Pero napalitan niya ng katuwaan nang palapit na sila sa dagat at matanaw niya iyon mula sa kalsada. Gusto namin ni Papa ang lugar na ito. Tahimik daw kasi ang dagat. Tanaw mo ang Maynila, Cavite at Corridor, sabi nito. Ibinaba nito ang dalang basket ng pagkain sa ibabaw ng malapad na bato. Hindi polluted, hindi maingay at fresh ang seafoods. Iyong marunong ka lang magpakulo ng tubig na may asin ay pwede na.
Napansin ko kanina na develop na yung ibang nadadaanan natin. Ginagawa ng subdivision. Wala bang plano ang papa mo na ibenta rin ito o i-develop? Simpleng bahay kubo lang kasi ang istruktura na nakatayo sa malawak na lupain na iyon. Umiling ito. Ayoko. Ayaw rin ni Papa. Gusto namin ganito pa rin ang itsura ng lugar na ito kahit lumipas na ang panahon. Umupo siya sa batong kinatatayuan nito. So, what's special about this place? Dinala ko rito ni Papa nung 10th birthday ko. Iyon lang yata ang isang pagkakataon na hindi ako sinigawan ni Mama. Parang totoong pamilya kami. Akala ko nga magtutuloy-tuloy na. Hanggang natigilan ito. Hindi na niya nakita ang emosyon sa mga mata nito dahil natabingan ng mga iyon ng anino nang limliman ng palad nito ang mga mata mula sa sikat ng araw. Gusto mo nang kumain? Baka tayong mong ituloy? Tanong niya. Natitiyak niyang may gusto pa itong ikwento sa kanya pero halatang pinipigilan itong sarili. Makikinig naman ako. Wala naman talagang kasunod yun. Ani nito at tinalatag ang kumot sa bato. Anong palagay mo? Plano ko magkwento sa'yo ng maalala mo kaya? Or mala MMK na kwento? Mahal ang talent fee ko. Mukhang hindi na niya ito mapipilit kung ayaw nito magkwento. Ayaw rin naman niyang makitang nalulungkot o nagagalit ito. Marami ka palang magagandang memory sa lugar na ito. Pinagbukas niya ito ng isang canned iced coffee. Yeah, kapag gusto kong sumaya, pumupunta ako dito. Kapag nandito ako, parang sa akin lang ang mundo. I don't have to be a hotshot lawyer. Walang expectation sa akin. Parang sinasabi mo na hindi ka masaya sa pagiging abogado mo. Nagkibit balikat ito. I love my job. Ang alam ko naman ay nagagawa ko ng tamang trabaho ko. Pero hindi lahat ng tao ay napli-please ko. Kahit gawin ko ng tamang trabaho ko, maaari pa rin ako makasakit ng iba. Tulad mo. Tulad ng kaibigan mong si Sab. Ininda mo ba yun? Sa tingin kasi niya ay wala itong pakialam sa nararamdaman ng iba. Nakafocus lang ito sa goal nito. Ang pasiyahin ng kliyente nito na mas nakakaangat sa buhay. Anong klase naman akong tao kung hindi ako maaapektuhan? Isinisisi sa akin ang pagkamatay ng tao. Pumutok pa ang ulo ko dahil doon. Of course, I have to rethink my life. Tama ba ako? Ano ang na-realize mo? Magagalit ka ba kapag sinabi kong ginawa ko lang ang alam kong tama? Sana lang ay naging mas magaan sa kaibigan mo ang pagtanggap niya sa nangyari sa anak niya. Na isang araw magkakaahon din siya mula sa hirap at babawiin niya ang anak niya. Sana hindi siya nawalan ng pag-asa. Marami namang nanay na ganun din ang pinagdaanan pero lumaban sila para bawiin ang anak nila. Tumango siya na marahan. Ngayon lang din nabuksan ang isipan niya sa nangyari kay Sab. I'm sorry. Siguro ay mahina ang kaibigan ko. Nawalan siya ng pag-asa. Naibato ko sa iyo ang sisi dahil pakiramdam ko ay hindi ko nagawa ang lahat para sa kanya bilang kaibigan niya. I lash out at you. Kahit hindi kita sinaktan, pareho lang kami ng sentimiento ni Aling Monica. Hinaplos nito ang noong tinamaan ng pagbato noon ni Aling Monica. Natural lang sa tao ang maging emosyonal. No harm done, sugat lang yun. Wala iyong kumpara sa death threats na natanggap ko. Lumuhod siya sa harap nito at kinantalan ng halikan noon nito. Basta, sorry pa rin. Pati yung kaso ni Mr. Santos. Na-question ko pa ang integrity mo. Paano kung nag-back out ang ibang tinulungan mo? Hindi pa nila makukuha ang justice. Hindi ko na nga iniisip yun. Saka, bakit pala biglang naging madarama ang usapan natin? Nandito tayo para mag-enjoy. Oo nga. At kung magsasaya tayo, dapat ay nakangiti ka.
Tinuro ng daliri niya ang pisngi nito. Bakit hindi ko pa nakikita ang dimples mo? Gusto mo makita ang dimples ko? Oo, ngiti na. Nangingiting udyok niya rito. Nagpa-cute nang ngumiti siya para gayahin din siya nito. Okay. Hinawakan nito ang baba niya. Akala niya ay may gagawin nitong katawa-tawa sa kanya o ay jojoke siya. Magtatanong sana siya nang salyuhan nito ng halik ang mga labi niya at kinabig siya nito palapit dito. It was the same slow kiss he gave her before. Pero ngayon ay sanay na siya at nakahanda sa ibibigay nito sa kanya. However, she wasn't prepared for this impact. Parang may malaking kamay na yumakap sa kanya. The wind seems to be swirling around them. Naririnig niya mga alon. At maging ang mga ibon ay kumakanta para sa kanila. Habang inaangkin ni Seo ng mga labi niya at yakap siya nito, tila sila lang ang tao sa mundo at si Seon lang ang mundo niya. Noon, ang hawak lang niya ay ang sarili niyang mundo. Pati ang tibok ng kanyang puso ay kontrolado niya. Ngayon, hindi na niya hawak ang puso niya. Inangkin na yun ni Seon. Seon! Habol ang hiningang usal niya sa pangalan nito na maghiwalay ang mga labi nila. You still blush whenever I kiss you. Sinapo niya ang kanyang pisngi at tinalikuran niya ito. Ako? Nagbla-blush? Hindi! Mainit lang ang araw kaya namumula ko. Saka maganda talaga ako. That's the spirit. Humalakhak ito. Tinangay ng hangin ng tawa nito. Parang musika yon sa tainga niya. Napaka-precious kasi ng tawa niya. Maswerte na siguro marinig iyon nang minsan sa isang taon. And he looked so gorgeous with those dimples. She wanted to kiss him again. Arrogance and all. Malayo sa Seon na lagi nakasimangot o maperd ang emosyon. Hindi na ito lalaking kinamuhian niya. Ito na ang lalaki mapapagkatiwalaan niya ng buhay niya. Seon, bakit ako ang pinili mong makadate? Dahil ba alam nitong hindi ito matatanggihan? O wala itong ibang babaeng mayaya? Ayoko makipag-date noon dahil ayoko basta magtiwala sa isang babae. With you, I feel I can trust you. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi madali rito ang magtiwala, pero binuksan nito ang puso nito sa kanya sa ilang pagkakataon. Kahit hindi pa nito tuluyang nabubuksan ang puso nito sa kanya, malaking bagay na iyon. Ginagap niya ang kamay nito. Hindi ko sasayangin ang tiwala mo sa akin. That is a promise Seon. Dahil nagtitiwala rin siya rito na hindi sasaktan ng puso niya. Kung pinagkakatiwalaan siya nito, higit ang pagtitiwala nito sa kanya. At dyan na po nagtatapos ang part 8 ng aking kwento. Magtuloy-tuloy na kaya ang magandang pagsasama ng dalawa? Tingin ninyo ay may makakasira pa kaya sa pagtitiwala nila sa isa't isa? Abangan po natin yan sa mga susunod na kabanata. Thanks for watching. God bless. Bye!